Nako, meron daw kung nagwala sa pre-trial ng impeachment dyan sa Senado. Ito naman kasing si Atty. Michael Poa. Baka kinandutan mo itong si Kapunan kaya nagwala siya. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin yan. Pero bago yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho ang dalaw. Ito kasi si Atty. Kapunan, medyo mainit ang dating niya eh. No? Ika nga yung tipong ala Luistro ba? O yung tipong parang basta, panoorin nyo na lang ho mga kababayan ha. Ano yan, side by side. Ambush interview kay Atty. Michael Poa, ambush interview dito kay Kapunan. Sa interview pa lang ho nitong dalawang abogado na to, sa dalawang magkabilang panig, nakikita ho natin kung sino yung confident at talagang ika nga kasi pagdating sa Senado, pagdating sa trial, hindi na pwedeng gulangan dyan eh. Hindi na pwede yung kagaya ng ginawa ni Luis to sa Injustice Committee. Siguro akala nitong itong si Kapunan kasi kahit hindi siya humaharap sa Injustice Committee, lahat ng pagsalansan doon, malamang sa malamang, galing din sa kanila yun, doon sa mga private prosecutor. Yung binabasa ng mga congressman, lahat ho yan mga kababayan, malamang sa malamang, galing ho sa mga private prosecutor yan. Kasi yung pagsalansan nila talagang abogadong-abogado eh. Uumpisahan nila sa ganito, sa gitna, sa huli, ganun ho yung pagsalansan nila. O ngayon, baka yung gustong mangyari nitong si Kapunan dyan sa pre-trial na yan, hindi nangyari. Kaya ika nga sinumpong siya. Panoorin natin itong mga kababayan. Penitence kanina, ma'am. Pero medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap. Nako, Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. nagpiperiod pa ba to? Nagpiperiod pa ba si Kapunan? Di pa ba menopause yan? Pamira, parehas kayo ni Ping ha? Ganya ka. Si Ping at itong si Kapunan, parang siguro magkapatid, mag-sister. Pambira yan. Okay, Ito naman si Okay, Ridul. lahat, Kong. Hi, Kong. Hi, Kong. Kumusta naman, Kong? Ha? Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo? Ha? Medyo may nagtalo daw. Oh, Jesus. Ay, yeah. Ito talagang si itong si Kuya Jerm, siya kakaiba. Pambira. Sir, kumusta yung kanina? Ano update? Hindi ba kayo nakapalag? Hindi ba kayo nakapalag doon sa mga abogado ni VP Sara? Hindi na pwede yun. Wala na kayo sa Injustice Committee. Anak ng toka, sa pre-trial pa lang magmamama na kayo. Tapos doon sa Injustice Committee nang mama na kayo. Gusto niyo sa pre-trial magmamama na naman kayo? Medyo may tension, Kong. Ay, attorney. How was it, attorney? Just any short statement. Meron itong medyo nagkaroon ng medyo tension kanina. Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagtatalo. Normal yan. Kaya nga nasa trial talagang nagtatalo. Ano bang ginagawa sa korte? Di ba nga banggaan ng dalawang ideya o dalawang magkaibang argumento? Yung pagkatalo normal, ito kasi mga media na to eh. Lahat na lang ginagawa nyo ng issue. Yung mga abogado si Kapunan lang ang may period. Pambihira kayo. So when we were able to settle it naman, Tigas ni Atty. Michael Poa. Tigas, palakpakan natin. Mahusay yan. Idolo. Time out muna tayo kay Joel Villanueva. Pagpahingahin nyo muna yung mama. Di na natutulog. Balita ko, ha? Huwag mo muna minamayat-maya nyo eh. Matagal-tagal pa yan. 2028 pa yan. Hindi natin titigilan yung Joel Villanueva na yan. Pero base sa ating nakikita, ang dami ho talagang nag-aali siyang member ng GIL. Doon sa ginawa ng mama na yan. Pambihira. so I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So as you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon. So yung By the way, noon sa nagbigay sa atin ng bagong headphone, maraming salamat. So, sige, tulungan ko na kayo sa pag-unbox, okay? Sasama ko na kayo sa inyo. Ano to? Moondrop. Ayos to Yan lang naman, pang mga gamit naman natin dito, hindi naman yangap, mga mamahalin. Ano lang to, yung tipong mga pambata lang, Moondrop. Ganda tunog nito. Wala pa kayo nito, bilhin na kayo. Ganda. Di ba? Moondrop. In-ear ito, in-ear. Ayan siya. Ganda. Sige. Tuloy na natin si Atty. Michael Poa. Nakapag-unboxing pa tayo.
Ang ganda to, Moondrop. Maganda tunog nito. Stipulations, etc. Mag-comment dyan yung mga may Moondrop. May Moondrop na ano bang version ng Moondrop to? Di ko alam eh. Japanese sa sulat. Di ko alam Japanese o Chinese. Japanese, Chinese. Basta Moondrop, ganito yung itsura niya. Ganda. Sa susunod, gagawin na lang kasulatan. No? So we will just need to submit yung aming mga observations sa proposed stipulations, what we will admit, what we will not admit. So I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Siyempre, normal naman yan sa Normal trial. yan. Ano lang yan, kumbaga, ika nga, wala namang problema yan kahit magkainitan sila eh. O, dito tayo sa buong ambush interview nitong si Atty. Michael Poa. O, ito, panoorin natin. Hey! Pre-trial brief para lang kasi we're doing a story for today. Can you kindly tell us kung ano po ginawa nyo ngayon sa pre-trial court? So yung pre-trial brief kasi, ang laman yan ay yung statement of the case, proposed stipulations, an ensuing list of witnesses ng bawat party, tapos yung mga documentary evidence na i-represent natin. So, yan naman, yan yung pinag-usapan dito sa pre-trial conference basically. So, kanina nga, kung nakita nyo, lumabas kami, nag-usap muna about dalawang panig, kung paano natin mapapabilis. Ang maganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin. At napabilis naman natin, as you see, napabilis natin yung proseso. So, hopefully, this afternoon we'll move forward to marking. Pero, as to the details, syempre, hindi pa ako masyadong makashare dahil as you know, we're not allowed to really discuss the details of the case. But at least kung ano na yung nangyari kanina, factual, yun, napag-usapan lang ng dalawang Page by page daw ho, parang gano'n. Yung pre-trial brief, isa-isang dinadaan. Ay, hindi po. Well, usually kasi pagdating sa proposed stipulations, syempre bawat Pangit ni Kapunan, no? Hindi lang sa pangit ni Kapunan, no? Mukha siyang mangkukulam. Matalino ka nga, mayaman ka nga, ganito mukha ka naman ipapanganak. Huwag na uy. Nagreklamo si Kapunan, sana hindi na ako pinanganak, gano'n. Pangit niya. Ay, hindi dahil nasa prosecution siya, wala siya sa depensa. Pangit pa rin siya. Oy, Kapunan, ramdam mo na ba? Hindi, ganito kasi yan, Kapunan. Siguro, sabihin nito si Kapunan, wala, mga dominimin, talagang babanatan ako ng mga bata ni ng mga Duterte niya, di ba? Mga DDS. Ganun talaga eh. Di ba? Ano ba trabaho mo sa prosecution panel, di ba? Prosecution team. Mangkups. Di ba? Yan ang trabaho mo. Yung trabaho namin dito, bantayan ka namin yung sa pangkukups mo, di ba? Ganun lang naman kadali. Yung kaya wag ka na magtaka, okay? Kapunan, kalma ka lang. Ika nga, marami pa tayong pagdadaanan. Yan. stipulation yan. Tatanungin kung i-admit o i-deny. So, para mapabilis na pag-usapan na lang namin that we both agreed that we will just submit yung aming mga comments dun sa proposed stipulations, whether we admit or deny by Monday. And then, yun naman ang narinig yung naging order. At I think it's a good compromise para mapabilis na rin po yung proseso. Ano yung bone of contention? Bakit may tense stand? Hindi naman tense. That's usual. That's usual in pre-trial, you know. Normal yan. Hindi, nag-uumpisa pa nga lang tayo. Yung tense. Pag nag-uumpisa ng trial, balagbagan ho yan mga kababayan. Maging mga senador, mag-aaway dyan. Di ba? O ngayon, si Joel Villanueva, mariridim niya sarili niya sa panahon ng trial, tingnan natin. Pero sigurado natin dito, mag-all out ka na. Joel, ayaw namin dito yung maligamgam. Kung para ka sa bayan, para ka sa bayan. Kung para ka sa mga magnanakaw na taga Malacanang dahil favorable doon sa mga sinamahan mong grupo, yung mga magnanakaw at adik sa Malacanang, baka adik na rin si Joel. Adik ka na rin ba, Joel Villanueva? Baka sumisingot ka na rin, ha? Pero kung matindi dito, may side chick ka, pambihira, oh. Napanood nyo na yung video natin. Nati may side chick si Joel, pambihira. Partida, pastor ka pa niyan, ha? Paano na lang pagka hindi ka pa pastor? Sa lagay na yan, pastor pa si Joel Villanueva. Ano naman to ko? Paano na lang pagka... Yun na. Even in the RTC,
ganyan yan, no? So wala naman, it's really nothing out of the ordinary, and of course we appreciate the patience also of the clerk of court, no, si Attorney Bantu, and the prosecution panel. So ano lang, normal lang yan. Estimated number. According to Prosec, 30 plus yung witnesses nila sa inyo. I can't give you an exact, I don't want to be misquoted, pero nasa ganyan, and then we also have syempre reserve witnesses as a slave. So nasa ganyan, but we'll see how we go. Kasama ko sa witnesses sila Sen. Trillanes, Ombudsman Premculi. Well, you already reported that, I don't need to confirm that. Wala pa kaming idea sa ngayon. That will really depend on the witnesses represented. So, hindi natin masabi. Ayokong magbigay ng estimate. Baka magkamali tayo. Pero will it be more than 3 months? I don't know. Possibly, but I really don't. I can't give a specific timeline. Thank you, sir. Pwede ba kinailangan lumipat kayo sa smaller room? Wala, para lang mapag-usapan kung ano yung maging agreements ng both parties para mapabilis yung Siyempre, hindi na magpapamama itong mga to, di ba? Yung sa yung Injustice Committee, pumalag kayo, ika nga nagusto ko mga nasunod ang mga gusto nitong sikapunan, ika nga nailatag niya mga kabalbala labang kay BP Sara. Dito iba na to. Hindi na pwede yung ganun. O lipat to tayo sa kabuuan. Siyempre, na-miss yun yung sikapunan. Nakakatawa, 2 kapunan na makakasama natin dito sa ano na to. Kapunan A tsaka kapunan B. Kapunan na may period, siguro kapunan na may dysmenorrhea na lang yung isa. Kasi na may period niya, kaya may dysmenorrhea, di ba? Ito yung may dysmenorrhea, yun naman yung may period pa. Pagkamukha naman, di ba? O siyempre, parehas lang kung kapunan. Balagbag si kapunan. Game! Ba't walang sound? Lorna Kapunan. Attorney Lorna, thank you so much for your time. Pakinggan natin ha. Sana wag magmataray itong si Lorna Kapunan. Bihira. Thank you for having me. Attorney Lorna, could you tell us the story on how you were included in the panel of private prosecutors for the Duterte impeachment trial? Well, as I've said before, no, last year, we already volunteering sa failed impeachment complaint. And we continue to do that during the House Committee on Justice. Pag pinag-usapan ang latest jurisprudence, bagong rules on evidence, etc. And so we were quite a number of lawyers, and we've worked with the public prosecutors in the last impeachment. So it was just natural that when they were looking for private lawyers they would be comfortable with, hindi naman kami strangers to them. So, and that applies to most of us Okay. in our law firm and the law firm of Attorney Ligutan. And just so our viewers would be able to understand your role, what exactly will be your role as private prosecutor? Will this also mean that you can do cross-examinations of witnesses? Ang role ng private prosecutor really is we are under the control and supervision of the public prosecutors. Alam naman natin that there are 11 public prosecutors. So we will handle what they want us to handle. So ideally, it will be the public prosecutors who will do the direct examination and cross-examination. But it depends on them if they want us to handle, the private prosecutors want us to handle the direct examination and cross-examination. As I understand from the last impeachment hearing of CJ Corona, ang allowed lang to make manifestations will be the public prosecutors. Okay, so to be clear po, wala naman sa kasalukuyang impeachment rules ang nagpiprevent sa private prosecutors to do cross-examinations. There is nothing in the rules that say that. As a matter of fact, there is precedent to say, from what we viewed in the Corona impeachment, that the public prosecutors would turn over the presentation of witnesses on direct examination or cross-examination to public prosecutors. Attorney, Handa naman kami. Alam mo naman kami, handa kung ano. Matagal, paano ba naman kayo hindi handa? 2023 pa lang, pinaghahandaan nyo na yan. Nakamanto ka.
speaker pa si Martin Romualdez, pinaghahandaan nyo na yan. Pagka hindi ka pa naman handa ka po na, anak ng toka, hindi ka na makakakuha ng kliyente. Siguro ito na yung may dysmenorrhea, ito yung piniperiod. O medyo okay na siya dito eh. Siguro dysmenorrhea na lang, medyo masakit-sakit na lang yung puso nitong si, ang pangalan to, nitong si Kapunan. O ang Yan. Hindi naman galing sa amin yung nagpiperiod ka, galing sa yun. nilang pagawa sa private prosecutors. Do you still feel any pressure in this kind of role in participating in an impeachment trial despite of your vast legal experience? Na pressure? Yes, Well, Vastly. Vast talaga eh. Kaya abogado ka ba naman ni Atong Ang? Ayos ba, Brad? Ay, mukha kasi lalaki. Ayos ba, sir? Ay, sorry. Ayos ba, ma'am? Pambihira. Okay ba magbigay si Atong Ang? Pambihira. Siyempre, lang namang libre, di ba? Ano yun? Kliyente mo yun eh. Oh, paldo! Kaso ganyan din naman mukha mo. Huwag na lang. Di ba? I've 48 years of practice of in the courtrooms. If I don't feel pressure or if I don't see the need to be prepared, I should stop practicing. So in every litigation, whether it is a controversial case, kasi wala naman big or small clients, To a client, every case is big. Miski na away na mag-asawa, miski na inheritance yan, ejectment yan, that is a big case for the client. So what I'm saying is there is no substitute for preparation. At kung prepared ka, dapat hindi ka ma-pressure. But the other thing is, I always say, what about yung mga trolls, yung mga fake news, because na may mga... Yan. Marami yan, Atty. Kapunan. Marami maglalabas ang fake news sa'yo. Hindi ako magtataka isa o bukas makalawa. Merong lalabas na merong kang kabit. Kaya ako nagsasabi, hindi magkakaroon ng ganun si Atty. Kapunan. Kung ano man lalabas ng fake news dyan sa alin na yan, ako na mismo. Ako na mismo ang sa'yo. Ako na mismo magtatanggol sa'yo. Para sa mga gustong gawa ng fake news, itong si Kapunan, ako makakalaban nyo. Nagme-mens lang yan. Mukhang lalaki pero nagme-mens yan. Pero huwag nyo sabihin na merong, yan ha. Tignan nyo naman yung mukha na yan. Dito, gaano kaya karaming makeup yung ginamit dyan para from this to this, di ba? Tingin ko, pamplatada na ginamit. Huwag nyo gagawin ng fake news si Kapunan. Walang nga kayo. Ma'am, ako na bahala sa'yo pagdating sa fake news. Ako ang lalaban sa mga ka-fake news yan ng mga walang yan, ha? Tayo dito, tayo dyan. Pagdating sa fake news, lalabanan natin yan. Pero isa lang ang katotohanan dito. Papipiliin ka. Milyonaryo ka o bilyonaryo ka o ganito mukha mo. Ganito mukha mo o maganda ka kaso saktuhan ka lang sa buhay. Pili na. Diba? Gupit pa lang. Anak ng toko, mukhang manana pa. Atty. Michael po, mag-ingat ka. Huwag ka masyadong magtatabi dito, ha? Baka nagdi-disguise yan. Ino pa kayo, lalaki pala. Hindi, piniperiod. At least, na-establish na natin. Pre-trial pa lang. Babae ang si Kapunan. Okay? Baka biglang manapak eh. At least, ngayon pa lang alam na natin, nagpiperiod siya. Babae si Kapunan. Oh. Kagaya ng ginawa nila sa mga public prosecutors, nakita naman natin yung Marines, 18 Marines, no? Lahat ng minention doon are public prosecutors or members of the Committee on Justice of the House. I will not be surprised if they will start attacking the private prosecutors. And Especially me, no? Kasi I have so many controversial clients. ano po kayo ka-ready sa posibleng online attack sa inyo to undermine your participation in the impeachment trial? Well, I've said before in a press briefing here sa House, no, sa Congress, I eat media for breakfast, noon, and dinner. Ayan. In other words, Yung mga pa-biro-biro natin ganito kay kay Kapunan, wala yan. Alam naman niya, mahal natin sa Kapunan. you should not be so, if you are really a volunteer, if you're really a public interest lawyer, Maraming mga niya, maraming volunteer.
Sa House of Representatives, si merong volunteer na abogado, meron ding volunteer na pare. Kilala mo ba si Father Flavi? Volunteer din yun. Oo, volunteer din siya. At di mo alam. Volunteer din yun, parang ikaw. Volunteer siya. Di ba kayo nagkikita nung nag-a-attend siya sa Injustice Committee tsaka dyan sa Twadcom? Kikita naman pala eh. Lagi madala siya sa House of Representatives. Volunteer din yun. Kilala din siya ng mga mga 18 Marine. Yung 18 Marine kaya kilala si Kapunan. Naku po, yari tayo dyan. I don't think he should be, to use the words of the Supreme Court, he shouldn't be onion skin. Dapat hindi tayo masyadong sensitive sa Yan, tama yan. criticism. And if our moral compass is clear, if our sense of right and wrong is clear, siguro dapat hindi tayo matakot sa criticism or sa fake news or sa AI. Basta focus lang tayo to what we are tasked to do, which is to assist the public prosecutors and especially the people of the Philippines, no? Kasi this impeachment case naman is not for Congress, it's not for the public prosecutors. Hindi, iset nyo na. Iset nyo na yung mga dapat nyong iset. Yung mga naratibo, lahat, iset nyo lahat yan. Yung tipong fake news, disinforme. Sabihin nyo na yung mga gusto nyo sabihin. Isa lang ang sisiguraduhin namin dito sa PH Update. Isa lang. Malalaman na sa bayan ng Pilipino kung sino yung mga nagsasabi ng totoo at hindi nagsasabi ng totoo dyan sa impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Okay ho ba yun? Yan na siguro. Yan na, takpan natin. Mas gusto ko yung may period. This impeachment case is an accountability mechanism. Sa wakas, nakasulyap-sulyap din ho tayo na medyo maganda dito sa PH Update at yaan si VP Sara. Palakpakan. Where our people should be allowed within the Grabe, bugbog sarado yung JIL. Pambira. Mula sa Japan, Hong Kong, Manila, Bulacan, Pampanga, anak ng toka, kahit anong pasyalan yung page. Yan ang problema. Di ba? Yung nangyari dyan. Ganun. Yung standard kasi yung binigay dito kay Joel Villanueva, napakataas. Kaya talagang sasapitin niya yan. the limits of the law and the rules to hold accountable a high public official for culpable violation of the Constitution. Maalala natin, nasa publiko naman yung apat na articles of impeachment, no? From unexplained wealth to rape threats, hiring of someone to kill, no? Assassin, Yan. to bribery, to confidential funds. Mabibigat na kaso yan. Mabibigat yan. And that is why I am confident that Alam nyo na ngayon kung sino yung sumusulat sa mga script ng mga Twadcom. Alam nyo na. At least with alam the nyo na. quality and the strength of our evidence, conviction is not far behind. In terms of preparation, Attorney Lorna, nasa ang phase na po ba kayo o would you Brasuhan no? Brasuhan. Yung tipong conviction is not far behind. Kalma lang. Siniset nyo na kagad naratibo. Di pa tayo nag-uumpisa. Conviction na kagad. Ilatag nyo muna. Kumbinsihin nyo muna yung sambayan ng Pilipino. Na talaga, mantakin nyo. Nakapag-Twadcom na nga kayo. Ang dami nyo nakakabalbalang ginawa dyan sa House of Representatives. Hindi nyo pa rin ako kumbinsi. Ano ba naman yung trial na yan para makumbinsi nyo ang sambayan ng Pilipino na guilty talaga si VP Sara? Pambihira naman talaga kayo. Oo. Yung. say nasa finishing touches or polishing period na lang when it comes to your evidence and witnesses sa nalalapit na impeachment trial? And so we assisted in the making of the pre-trial briefs at hindi po kami mahirapan kasi itong mga evidence napakita na
sa hearings on probable cause in the House Committee on Justice. The same witnesses with a couple of reservations. No? Kasi sabi sa pre-trial notice, you can reserve names of witnesses if there are security concerns or if they will be subpoenaed. Hindi lang witnesses documents. No? So I think sa paggawa ng pre-trial brief, hindi naman kami nahirapan because this was this very same evidence presented in the House Committee on Justice. Naku, malaki problema natin dyan. Kung parehas lang pala ng mga ebidensyang ilinatag nyo doon sa Injustice Committee, ang ilalatag nyo dyan sa ano na yan, dyan sa ang tawag dito, dyan sa impeachment trial, wala, malaki problem. Kasi kung ano lang ipresenta dyan sa pre-trial brief, base sa mga sinasabi ng mga abogado, yun lang ang pwedeng ipresenta sa mismong actual trial na. Di ba? Ngayon, pagka hindi isinama dyan, hindi sila maipresenta. Ngayon, magkakaalaman tayo, isasama ba si Madriaga o hindi? Are prosecutors assigned to specific articles of impeachment? Well, again, this depends on the public prosecutors. No? But the private prosecutors are prepared to argue, are prepared to assist, are prepared to be supervised or assigned to any of the articles. Dito sa articles of impeachment, my belief is that each article must be strong enough to convict. No? Hindi yung all 4 articles. Kasi hindi ang voting under the Senate impeachment rules, you do not vote after one article. Although you rest your case after one article, may susunod pa na 3 articles. Ang botohan will be after the evidence for the prosecution and the defense has been completed for all 4 articles. Doon lalabas ang botohan. But my belief is in preparation for trial, pre-trial and trial, it should be such that evidence, testimonial and documentary is strong enough to convict per ground. Mm-mm. And do you believe that each of the articles of impeachment would be strong enough to convict the Vice President? Each article is solid enough. If we were to look at the evidence and listen to the merits of the case and to the credibility and of the witnesses Yeah. and the authenticity of the public records that have been presented and will be presented, conviction, I think, is a conservative conclusion. Especially Pambira naman yan, Kapunan. Hindi pa nag-umpisa. Hindi pa namin nasalansan na maayos yung kung ano yung mga ilalatag, hindi pa namin narinig. Conviction na kagad? Ay, sa bagay nga pala yan ang trabaho mo. Gusto mo ba makita ni Kapunan habang nagsasalita siya dyan? Nakaka-in love. Tingnan nyo naman yung mukha na yan, anak ng toko, wag na lang. Mayaman ka nga. Di ba? Abogada ka nga. Ganyan naman itsura mo, tapos ganyan pa ugali mo, wag na lang. Di ba? if Saraan si Kapunan. they're not predicting what the defense will file. No? In fact, hinihintay namin kung magpa-file ang Vice President ng pre-trial brief today. No? Because it is true. There is an alternative. We are thinking of all the possibilities. She might even ask for a hearing on the legal issues. No? Which she raised in her answer. Kasi sa answer ng Vice President, wala naman siyang linagay na specific denials or specific witnesses or specific documents kung bakit hindi totoo or malicious or politically motivated in her mind ang articles of impeachment. Puro legal arguments lang. At inattach Siyempre, anong gusto yung lagay niya doon? Pambihira. Anong gusto yung lagay? Malicious, ganon. Ano nga yan nasa legal na proseso kayo. Kaya yung mga, alangan naman si BP lang gumawa nun. Hindi si BP gumawa nun yung mga hinar niyang abogado. At yun ang pinaka nakikita na lang the best na approach doon. Pagalingan ito ng ika nga, kayo nga pagka bumabato hindi lang sa isa yung tama Diba? Ang tama niya sa buong
kay Martin Romualdez, kay Jingy Luistro, sa House of Representative, pero kay BP Sara, kung ano man ang gawin ng kanyang defense team, no? Ang sagot ni BP Sara, anak ng Veteran Garapata. Yun yung pinaka-best na gagawin base sa judgment call ng kanyang mga abogado. Yun. Sa kanyang article, lahat ng petition sa Supreme Court, yung final niya sa House Committee on Justice. So, Duterte camp has filed a 50-page pleading questioning the validity of the House impeachment proceedings. And according to House Lead Prosecutor Jinky Luistro, this relied merely on legal technicalities. Do you echo the same sentiment? saka walang surprise, no? The legal arguments are rehashed. Ang sabi ko nga daw, parang kinopy-paste yan. Di ba tayo mga lawyers, copy-paste lang. Parang ganun yung kanyang answer. So we wait with anticipation on what her line of defense will be. Because the public is entitled to know the truth. The truth, what evidence will she present to deny the allegations in the articles of impeachment? Attorney Lorna, are you expecting more delaying tactics coming from the defense team Ito naman si Kuya, delaying tactics kagad. Ang bihira, oh. ahead of the impeachment trial? We cannot Wala nang delaying Anong delaying tactics? Meron nga palugit eh. O 10 araw daw nakasagot. Wala nang delaying tactics. Pambihira naman tong si Kuya. Sa bagay binabasa niya lang yan. Diba? Kaya di ako nanonood dyan eh. Kupsyang Newswatch plus PH yan eh. Diba? Di ako nanonood dyan eh. Ay, kung di ako nagkakamali, ito yung dating CNN. Kung di ako nagkakamali ha. Kaya yan, literal. Di umano kay Martin Romualdez yan. predict what her defense strategy is. We can only assure the public that the evidence the prosecution will present is not politically motivated because ang sabi nila prosecutors now are receiving instructions from the palace, from Malacanang. I think that is to demean the separation of powers. That is to attack the integrity of the public prosecutors, and that is to poison the minds of the public that walang ebidensya. That this is that ang ginawa ng prosecutor, ang ginawa ng Committee on Justice is to fishing expedition nga daw. So all of this will be negated by the evidence, the strong evidence that the prosecution will present. So, Ano ba yung strong evidence na yan? Ano ba yung strong evidence na yan? Yung mga sa Injustice Committee. Yung sa TWADCOM. Anak ng tawa, kung yun din mga ebidensya nyo, kung ako sa'yo, ito si Kapunan at ni si Luistro magkamukha, no? Ngayon ko lang napansin, magkamagana kaya itong dalawa na to? Si Luistro at si Kapunan magkamukha. Nakakapangit ba yung sama ng ugali? hintayin po natin anong sasabihin ng defense. We don't even know if she will attend or if she will not attend. But even if she does not attend, wala po naman default sa impeachment cases. Not like in ordinary court cases, pag hindi nag-file ang answer, default. Pag hindi nag-attend ng pre-trial o hindi mag-submit ng pre-trial brief, as in default yun. And the prosecution is allowed to present evidence ex parte. Wala pong ganyan sa impeachment. If she does not come and there is an arraignment, kasi syempre may arraignment yan. The Vice President will ask, are you guilty or not guilty to the 4 articles of impeachment? We are predicting, of course, that she will say not guilty if she comes. But if she does not come, then the impeachment court will enter a plea of not guilty and the trial will proceed. And kasi the prosecution, a prosecutor, whoever alleges must prove. Diba? So this one is a complaint, articles of impeachment filed
initiated by the House. Mhm. And so it is the prosecutors who have the burden of proof. So even without the defense, the evidence must be such na miski na walang defense, kaya malakas talaga ang evidence for conviction. Mas mabuti pa po bang humarap na lang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial? I think so because the public needs to know what is the truth. Alam namin yung katotohanan. Ang katotohanan, ang mga gawa-gawang aligasyon na yan, gagamitin para pigilan yung pagtakbo niya sa 2028. Yun lang naman. Ang katotohanan, sa kadahilan ng kinontra niya yung kagustuhan ni Martin Romualdez noong siya ay DepEd Secretary, kaya siya binalikan ng ganyan. Ang katotohanan na siya ang nakikita na susunod na maging presidente ng sambayan ng Pilipino at hindi si Martin Romualdez, ginawa na ni Martin lahat nag-ayuda, nagsigaw-sigaw, ganun pa siya, hindi pa rin siya kasali. Yun, ganun na lamang ang galit ni Martin Romualdez kay VP Sara. Kaya ngayon, nai-impeach si VP. Yun ang katotohanan. Maliban doon sa katotohanan na sinabi ko, lahat na sinasabi niyo dyan, ibig sabihin ay kasinungalingan. You cannot hide behind technicalities or legalities. If she really is saying, because especially since she is the second highest public official of the country, not only that, she also is a lawyer. So she must know what evidence is all about. And hindi niya pwedeng sabihin, I was denied due process. Kasi yun ang sinasabi niya about the House Committee on Justice, na denied daw siya ng due process because hindi siya nakapresent ng evidence. But that was her own doing. Dito, if she does not appear, she cannot allege I was denied due process because under the Senate rule. Ba't mo pinapangunahan si VP Sara? Ba't mo pinapangunahan kung dadalo siya o hindi siya dadalo? Pero ngayon yung malo, ay tingnan siya dumalo. Wala naman problema sa kanya. Nandun yung mga abogado niya. Ika nga ng mga mayayaman, talk to my lawyer. Ayaw kanya kausap kasi pangit ka. Kausapin mo si, yung maganda, si Atty. Sheila. Hira. Naman yung mukha na yan. Kahit ako kakausapin yan, baka ayoko makita ko lang yun, baka tumakbo ako mukhang nangangagat, pambihira. Diba? Yan ang kakausap sa'yo, wag na lang. Binigyan siya ng opportunity to file an answer. Yung notice of pre-trial, binibigyan siya ng up to today to file her pre-trial brief. Na isulat kung ano yung stipulation of facts niya, admissions niya, kung ano ang sino-sino, ilan ang witnesses niya, what are her documentary exhibits. Lahat yan dapat transparent. Attorney Lorna, I want to get on the numbers. Are 16 votes still needed to convict the Vice President, even if some senators may be in hiding or currently detained due to plunder charges? My consistent legal position there is that when the Constitution says 2/3 of all members present, ang hindi mo pwedeng palitan yung 2/3. Ang subject to interpretation is all members present because number one, klarong-klaro ang plunder laws natin, Republic Act 7080, no? At ang ating Republic Act, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, that says that if a public official is charged and has a pending case in court, then that public official is preventively suspended. And there is a reason for that. Kasi kung hindi ka suspended, pwede kang pumasok sa opisina, takutin mo lahat ng mga witnesses sa opisina. No? And that is why a public official is... Sinong tatakutin ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang opisina? Sino tatakutin niya sa Senado? Hindi ko maintindihan itong si Kapuna kung saan niya pinaghuhugot yung kanyang mga rason sa buhay. No? Kaya pumapangit ka, ayusin mo mga desisyon mo sa buhay, madam. Ano ibig sabihin ng suspended? Hindi pwedeng pumasok sa opisina. That's both found in our graft and corruption laws and in our plunder laws. Kung hindi makapasok sa opisina because suspended siya, si Senator Estrada,
for si Bato because he is a fugitive from justice. And both sinasabi based on the Abelino versus Cuenco case and based on precedents dyan, yung Abilino versus Cuenco ka na naman ng Cuenco, pambihirang yan. Ayun na nga, hindi nga pwede yung Abilino versus Cuenco, 'di ba? Yun pagka nasa ibang bansa, yung mga mambabatas. Hindi ka naman mambabatas, di ka nga mambubutas baka pero pagka nasa ibang bansa, pagka wala sila sa jurisdiction ng bansa natin, doon, Abilino versus Cuenco. Pero dito, nasa Pilipinas sila, hindi pwede yun. Sa bagay, mas paborable nga pala sa inyo pagka bababa ang boto. Yung mga ibang senador, gusto lang nila, sundin natin si Aligang Batas. With all its member, yun nakalagay, wala naman nakalagay na doon, pagka nakakulong, pagka fugitive from justice. Dapat next time ayusin natin si Aligang Batas. Pagka fugitive from justice at saka nakakulong, mababawas na. Hindi naman yun. With all its, hindi nyo ba naiintindihan with all its member? Pambihira naman to si Baculaw 2.0. Ay, nanay ni Baculaw pala. panahon ni Frank Drilon, di ba? Na hindi pinila ang mga hindi subject to coercive powers Kasi nga, yun sa nga. Senate. Oh. Ibig sabihin ng coercive powers, Oh. hindi mo pwedeng ipa-attend. Hindi pwedeng mag-attend kasi is in jail. No? Mali po yung interpretation. Nandiyan na po, siyan ba ito? Pwede naman coercive power. Di pa, nila na Senado. Di ba, paano? Pambihira. Bakit yung mga resource person pinapatawag? Wala namang problema. Di ba? Ba't itong si Senator, parehas lang naman yan eh. Di ba? Hindi pa naman sila ika nga, hinatulang guilty eh. Di ba? Ano pa naman sila, innocent pa rin naman sila, di ba? Meron 90 days preventive suspension ang Sandigang Bayan. Yun, meron 90, pero yung kanyang siguro 90 days preventive suspension, hindi talaga siya makakadalo sa loob ng 90 days na yun. Pero paglipas nun, kung meron coercive power ang Senado, pwede, bakit hindi? Ba't mo pa pinangungunahan yung mga Senado? Pambihira talaga to si Baculaw. And in my mind, personal opinion na hindi Yung personal mo, itago mo. Baka may kumuha niyan. Kapunan, itago mo. pa naman convicted. Pag conviction, ang penalty is reclusion perpetua, no? Kung plunder yan, ano? Kung anti-graft laws, depende sa offense, no? Life imprisonment yan. At saka permanent disqualification if convicted by final judgment. Hindi naman yun ang sinasabi natin. We don't need conviction. You just need suspension, which is a penalty, which is a preventive measure, so that the state, so that so that evidence will not be suppressed, so that there is no tampering of witnesses or evidence by the public official. Anong itatamper ni Jingo Estrada? Pupuntahan niya yung mga witness sa impeachment? Itatamper niya doon? Anong pakialam niya doon sa mga witness niyo, di ba? Ito talaga hindi natin malaman kung saan pinanggagalingan nitong Baculaw na to eh. Basta talaga, pangit. Meron naman kasi ako kilalang mga hindi naman kagandahan at kagwapuhan. Pero okay naman, hindi naman sila hindi naman masasama ugali nila, hindi naman, di ba? Ito si Kapunan kung ano yung mukha niya, yun siguro ugali nitong Ali na to, babae yan PH, hindi lalaki yan, babae yan nagpiperiod nga di ba? Hindi mukha lang kasi siya lalaki. Pagka kasi nakakita tayo ng ganyan nagupit, feeling natin lalaki kausap natin. Masiga yung dating no? Bira Kapunan Suspended. If you're suspended, that means you cannot go to the office. Hindi pwedeng, applying that principle to the impeachment court kung hindi makapasok. And to future, because balita, meron pang future. Procedurally, if there are future cases filed before the ombudsman, even if bailable, even if the case is bailable, provided na the accused or the respondent in that anti-graft. Alam mo talaga, si Kapunan yung tipong talagang batas na batas eh. Pasukuin mo muna yan si Atong Ang bago ka magbibida. Diba? Palutangin mo muna si Atong Ang.
Anak na to ka, ang galing mo magsalita-salita ng ganyan. Si BP Sara, walang ginurgor si BP Sara. Walang mga sabungero. Batas ka ng batas. Anak na to ka, yung kuryente mo, ano yung mga aligasyon sa kanya? Ano pa ba ang mas, eto hindi mga drug, pusher. Mga naglalaro lang ng sabong. Ano pa bang mas lalala sa ginawa ng kliyente? Kung sakali man totoo ha, ano pa bang mas lalala diyan sa inaakusa sa kliyente mo, madam? Tanungin kita. Pambira. Nagtatalpak lang. Bukas makalawa nakita nila nakatali na. Of plunder case is in jail or in detention, applicable din yan sa kanila. Wasak ko tong ano na to, itong atong ang issue na to. Lilitaw to dito sa kay Winasak niya to, mamaya panoorin natin yung interview niya. Sakto pa sa ilong nyo. Mamaya panoorin natin. Doon sa interview nitong si attorney Trixie. Pinagulong ho niya itong si Kapunan. Mamaya panoorin ho natin yan. So the number 24 could be 22, could be 18, it could be depending on sino ang pwedeng mag-attend. So it is 2/3 of a variable number. Pwedeng 2/3 of 22, pwedeng 2/3 of 20, etc. No? So ang napapalitan dyan, hindi yung 2/3. Ang napapalitan dyan, yung ibig sabihin na all of the members. Siguro po, panguli na lang ating... Huwag nyo nang hinga ng pangulian. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.